May mga larangan ng digmaan kung saan natatakot ang mga sundalo sa kalaban. At may mga larangan ng digmaan din na mismong lugar ang kinatatakutan ng mga sundalo. Ang Pokrovsk ay naging kakaiba na. Isang nakakakilabot at isinumpang lugar sa mapa, kung saan dumarating ang mga unit ng Ruso sa napakaraming bilang. At pagkatapos ay humihinto sila. Hindi umaatras, hindi gumagalaw, basta natitigilan lang. Parang itinataboy sila ng lungsod. Parang hindi normal o sobrenatural ang nangyayari dito. Ayaw lumaban ng mga tropang Ruso. Isipin natin na tayo ang isang sundalong Ruso kahit sandali lang. Noong nagpalista ka, punong-puno ka ng pag-asa. Maging tunay na laki, sabi ng propaganda ni Putin sa'yo. At kikita ka pa ng malaking pera habang ginagawa ito. Depende kung saan ka nagpalista. Mas malaki pa ang nakuha mong signing bonus. Mahigit 26,000 dolyar kaysa sa isang taong kita mo. Sa iba, halos hindi mo mapigilan agad pumayag. Alam mong kailangan kang sanayin, pakainin ng Russia, at kahit ipadala ka sa Ukraine, hindi ka pa rin malapit sa labanan. Ang mga veterano ang mauuna, at baka hindi mo na kailangan pang sumali dahil tutok ka sa pag-aaral. Ayon kay Putin, bumagsak na ang Pokrovsk sa Russia, at tila formalidad na lang ang pagbagsak ng Donetsk. Pagkapirma mo pa lang, naramdaman mo nang may mali. Nagtanong ka tungkol sa pagsasanay at hindi ka makakuha ng sagot. Sinabihan ka lang sumakay ng bus at manahimik ng 1 linggo. Naglakbay ka at dinaanan lang ang mga pasilidad na dapat sanay pag-aaral mo bilang sundalo. Pagkalipas ng ilang araw, napagtanto mong hindi ka sasanayin at agad kang ipapadala sa Pokrovsk. Sabi mo sa sarili mo, kaya ko to. Bumagsak na ang Pokrovsk. Nasa likod lang ako habang sumusugod ang mga sundalo sa Donetsk. Sa wakas, nakarating ka sa labas ng Pokrovsk at doon mo napansin na may mali. Sobrang mali. Lumingalinga ka at nakita mo ang mga mukhang takot ng mga bagong kasama mo. Naghahanap ka ng pagkain at napagtanto mong wala kang mahahanap. Walang makitang medical na tolda. Maya-maya, may drone na lumipad sa itaas. At nagpasalamat ka sa swerte mo. Russian drone ito na may dalang bala. Hindi tulad ng mga Ukrainian drone na nabanggit mo. Pero mas lalo lang itong nagdulot ng maraming tanong. Bakit drone? Bakit hindi mga armored na sasakyan? Ano nangyari sa logistics dito? Doon mo maririnig ang mga bulong tungkol sa sumpa ng Pokrovsk. Malayo pa makuha ng mga Ruso ang lungsod. Sabi ng bago mong kasamang payat at takot, ang mga sundalo'y pinapadala sa Pokrovsk at di na bumabalik. May nangyayari sa lungsod na tila walang hirap nilalapa ang puwersa ng Russia. Ibinulong ng kasama mo ang sikreto, tatakas siya, at dapat mo ring gawin. Ganito ang totoong nangyayari sa mga sundalo ng Russia habang pinipilit silang salakayin ang lungsod na hindi bumabagsak. Ang Pokrovsk ay naging alamat na dahil sa tindi ng dami ng namatay na dulot ng lungsod na ito. Gustong makatakas ng puwersa ng Russia mula sa isang maliit na parisukat sa mapa na tila nagpahinto sa kanilang militar. Lalong lumalakas ang ebidensya na totoo ang sumpa ng Pokrovsk para sa Russia. Noong Disyembre, kinausap ni Jason J. Smart si dating Navy SEAL Team 6 leader Chuck Farrar tungkol sa nangyayari sa Pokrovsk. Siyempre, marami ang nasawi na tatalakayin natin mamaya. Ngunit mas kapansin-pansin pa rito ay tumaas ang bilang ng mga sundalong Ruso na tumatangging lumaban at naglalapag ng armas matapos sabihing pupunta sila sa Pokrovsk. Ayon kay Smart, karaniwan na rin ang pagpapakamatay sa mga sundalong ito. Habang nasa harap ako, nabanggit ng isang komandante ng Ukranya na nakausap ko na siya. Dumarami araw-araw ang mga Rusong nagpapakamatay sa labanan kapag nahiwalay sa unit o nasugatan, imbes na tumakas o sumuko. Tila ba naniniwala talaga ang mga sundalo ng Rusya sa isang supernatural na sumpa ng Pokrovsk? Kapag nasugatan o naligaw sila, tapos na sila. Dahil iniisip nila na ligtas sila mula sa nagkukubli sa lungsod. Nag-iisa at sugatan sila, kaya tiyak ang kamatayan. Hindi nila alam kailan darating, kaya sila na ang nagdedesisyon. May ilan na hindi masyadong grabe ang ginagawa, pero patuloy pa rin. Alam nilang maaring magdulot ito ng maagang pag-alis mula sa lungsod na sa tingin nila ay kukuha ng kanilang buhay. Ayon sa UNN, ang mga sundalong kabilang sa 1,400 at 41 Motorized Rifle Regiment ng Rusya ay nakahanap ng paraan para makatakas sa tila tiyak na kamatayan sa Pokrovsk. Imbes sumugod, sinasaktan nila sarili para makaiwas sa labanan. Ang Artesh,
isang partisanong grupo para sa Ukraine, ay nagulat ng pagdami ng sundalong may kakaibang sugat sa mga ospital militar ng Rusya. Isang mas malawak na issue kaysa inaakala. Noong Agosto, iniulat ng TVP World na ang mga sundalo at opisyal ng 83 RD Guards Air Assault Brigade ng Rusya ay nagbarilan sa isa't isa. Ayon sa mga autoridad ng Rusya, kinasuhan sila dahil sinasaktan umano ng mga sundalo ang sarili para makakuha ng kompensasyon sa sugat sa digmaan. Ginawa nga nila iyon at nakakuha sila ng 200 milyong rubles o humigit kumulang 2.6 milyong dolyar mula sa militar ng Rusya bago sila nahuli. Tulad ng 1,400 at 41 Est Motorized Rifle Regiment na pagtanto rin ng mga manloloko na sa militar ng Rusya, ang pakikipaglaban ay nagdadala ng kamatayan. Ang pananakit sa sarili ay posturang pagtakas. Ang iba, dahil sa sumpa ng Pokrovsk, ay pinipiling tumakas o sumubok tumakas. Ang mga commander ng Rusya ay naguutos ng tuloy-tuloy na atake sa Donetsk, pero hindi nila nararanasan ang mga drone. Ang artilleriya at iba pang mga makinang nagdadala ng kamatayan na nasa kamay ng Ukraine ay may mabibigat na parusa para sa mga gustong tumakas na lalo pang nagpapalakas sa nakakakilabot na atmosfera na bumabalot ngayon sa Pokrovsk. Ang posas ay madalas gamitin bilang parusa. Sabi ni Smart, may mga video ng mga Rusong dinadalang nakaposas para isama sa pag-atake. Noong Enero 2025, nagbahagi ang The Sun ng video na di umano'y nagpapakita ng mga miyembro ng 15th Guards Motorized Brigade na nakaposas habang dinadala sa linya ng labanan. Upang maiwasan ang anumang pagkakataon na tumakas sila sa kanilang tungkulin, malinaw na bagsak ang kanilang morale. At mukhang ang mga naglalaan kahit kaunting oras sa pakikipaglaban para sa Russia ay agad natututo na ang kanilang kapalaran ay maging pambala lamang sa kanyon ni Putin para durugin at itapon hindi lang ang Pokrovsk kundi bawat pinatibay na lungsod na inuutos sa lakayin. Minsan ginagamit ng mga commander ng Russia ang posas para ipatupad ito. Sobrang marahas ang parusa, kaya mas gusto pa ng mga sundalo ang lagim ng Pokrovsk. Noong Oktubre, iniulat ng The Telegraph ang nakakakilabot na video na nagpapakita ng mga sundalong Ruso na pinusasan sa mga puno at iniwang mabulok sa sektor ng Liman sa Donetsk na nasa hilaga ng Pokrovsk. Hindi Ukraine ang nagposas sa mga sundalo. Sila pa nga ang unang nakakita sa 4 na kawawang Ruso. Ang mga malupit na komander ng Rusya ang nag-utos ng kalupitang ito. Iniwang nakatali at walang pagkain o tubig ang mga sundalo dahil tumanggi silang sumugod matapos masira ang unit nila. Kung nalaman na ito sa Liman Front, maiisip mo kung gaano kahirap ang sitwasyon ng mga sundalong ayaw harapin ang sumpa ng Pokrovsk. Ang mga hindi na uwi sa posas ay maaaring makatakas talaga. Ang militar ng Rusya ay humaharap sa record na dami ng mga tumatakas. At marami sa mga tumatakas ay aktibong sinusubukang makatakas mula sa direksyon ng Pokrovsk. Noong Setyembre, iniulat ng United 24 Media na 70,000 sa 700,000 sundalong ipinadala ng Rusya sa Ukraine ay posibleng tumiwalag bago matapos ang 2025. Bigyan natin ng kaunting konteksto ang bilang na yan. Ibig sabihin nito, halos 10% ng lahat ng sundalong Ruso ay tumalikod at tumakas noong nakaraang taon. Sa Pokrovsk, 150,000 sundalo ang nagtipon para sakupin ang isang lungsod na mahirap pabagsakin. Kung tama ang bilang ng tumatakas, 15,000 sundalo ng Russia ang nawawala bago pa ang pag-atake. Ibig sabihin, ang sumpa ng Pokrovsk ay hindi lang para sa mga namamatay. Ang Russia ay alam na kailangan nilang pumasok sa bawat labanan na 70% lang ang kakayahan. Sa mga naiwan sa Pokrovsk, lalong lumalala ang sitwasyon. Ginawang impyerno ng Ukraine ang lugar. Ipapaliwanag namin kung paano. Ngunit parang may pumapatay sa mga sundalo ng Russia na hindi mula sa militar ng Ukraine. Isipin mong sundalo ka sa harapan. Di mo sinunod ang payo ng kasama mong tumakbo at masaya ka sa desisyong iyon. Yung lalaking iyon ngayon ay nakaposa sa punong nadadaanan mo araw-araw na nababalutan ng parang multong puting niebe. Target ka ng Ukraine. Enerhiya ng katawan mo ang nagbubunyag, wala kang magagawa rito. Sumali na sa laban si General Taglamig at hindi siya kakampi mo, gaya ng sabi ni Farrar. Sa SEAL, 3 minuto kang mabubuhay ng walang hangin, 3 araw ng walang tubig, pero 3 oras lang ng walang silungan. Sa madaling salita, ang mga puwersang Ruso na sumusubok sa lakayin ang Pokrovsk ay ginagawa na ito sa temperaturang umaabot ng -10 degrees Celsius
Mas ramdam ang lamig dahil sa hangin na 30 knots sa ilang lugar. Namamanhid ang kamay at paa mo. Di mo mahila ang gatilyo o maramdaman ang paa. Nawawala ang sakit, pero kinabukasan, nababali na ang mga daliri mo sa paa. Ayon kay Barar. May iba pang dahilan ng pagkamatay ng mga sundalong Russian sa Pokrovsk bukod sa Ukraine. Mapapatawad ang mga sundalong Ruso kung isipin nilang may kakaiba dahil nakikita nilang namamatay ang mga kasamahan sa paligid. At mayroon kaming video na nagpapakita kung gaano kalupit ang pagtrato ng general na taglamig sa Russia ngayon. Kaya panoorin ninyo ito kung gusto ninyong malaman pa. Napatunayan na ang sumpa ng Pokrovsk. Maraming sundalong Ruso ang namamatay. At ang kakaiba, hindi talaga ito dapat nangyayari. Kung 82 na Airborne Division lang ang ipadala, tiyak nilang makukuha ang lungsod. Sabi ni Farrar, parang agad-agad kung ang United States ang umatake sa Pokrovsk, hindi ang Russia. Ang mga puwersang Ruso ay unti-unting nauubos. Nawawalan ang Russia ng 2 batalyon araw-araw sa labanan. At 40% ng mga casualty ay mula rito. 400 katao na lunod sa Pokrovsk. Ayon kay Farrar. Ang tanong ngayon ay simple. Bakit? Alam nating walang totoong supernatural kahit gaano kakilabot ang atmosfera ngayon sa Pokrovsk. Sa halip, ang ginawa ng Ukraine ay lumikha ng mga depensa na napakatatag kaya't wala nang ibang magawa ang Russia kundi magpadala ng mga sundalo laban dito hanggang sa tuluyan itong bumigay. Iyan ang nagdudulot ng mga pagkamatay. Iyan din ang nagdudulot ng takot. At sa ilang pagkakataon, sinusubukan pa ng Russia na umiwas sa sarili nitong mga pag-atake sa Pokrovsk sa pamamagitan ng pagsubok ng swerte sa ibang lugar. Itinuro ni Farrar na may unit ng Russia na huminto sa pag-atake sa Pokrovsk noong Disyembre at nagtuon na lang sa lungsod ng Mirnarad. Doon, maaaring inakala ng Russia na mas malaki ang tsansa ng kanilang mga sundalo na makaligtas. Pero ang tunay na nagawa lang ng Russia ay palitan ang isang masamang sitwasyon ng isa pang masama. Sabi ni Farrar, ang mga Ruso sa Mirnarad ay parang ipinalit lang ang 3D urban battle space sa Pokrovsk. Mahirap sukatin kung gaano kalaki ang bentahe ng 3D na labanan sa urban para sa tagapagtanggol. Ayon kay Farrar. Isipin nating tayo ay isang sundalong Ruso. Nakaligtas ka kay General Taglamig pero hindi ka pa rin makatakbo dahil sa takot. Ngayon nasa Pokrovsk ka na. Kahit kulang ka sa pagsasanay, alam mong tahimik ang lungsod. Mas tahimik kaysa dapat sa digmaan. Laging napapalingon ka sa bawat ihip ng hangin, naghahanap ng banta. Minsan, naririnig mo ang ugong ng drone sa itaas at nagdarasal na hindi ka nito nakita. Ito ang impyerno. Pero sa wakas, nakahanap ka ng masisilungan. Ang mga labi ng isang gusali na sa kung anong paraan ay may bubong pa rin. Tumakbo ka sa loob, ngunit natapakan mo ang mga bubog ng basag na salamin. Kaya napahinto ka sa kinatatayuan mo. Umasa kang hindi mapapansin ang ingay, pero habang lumalakas ito, alam mong napansin ka na. Ito na ang wakas ng kwento mo. Isa ka lang sa mga naging biktima ng sumpa ng Pokrovsk. Ang mga drone sa loob at paligid ng Pokrovsk ang may malaking papel sa lungsod. Nagkaroon ito ng halos supernatural na reputasyon. Kadalasan ay hindi nakikita at madalas naririnig lang. Pag malayo na sa abot, ang drones ng Ukraine ay parang mula sa horror film. Pero mas epektibo pa kaysa kina Jason Voorhees o Michael Myers. Para sa Russia, mas maraming namamatay dahil sa drone ng Ukraine kaysa sa inaasahan nila. Ibinunyag ni Volodymyr Zelensky ang katotohanan ito noong Disyembre. Ayon sa United 24 Media, sabi ni Zelensky na 25,000 sundalo ng Russia ang napatay ng Ukraine noong Oktubre 2025 at lahat sila ay napatay ng mga drone. Paano malalaman ng Ukraine kung nire-record ng drone ang mga pinapatay para mapatunayan ang aksyon ng operator? Nakukunan ng kamera ang huling sandali ng mga sundalong Russian. Wala silang magawa. Marahil kumalat na rin ang balita tungkol sa mga drone na ito na kinukunan ng video ang lahat ng nasa harapan nila sa mga naghihintay ng kanilang pagkakataon na umatake sa Pokrovsk. Siyempre, hindi naman sa wala ring sariling first-person view drones ang Russia. Alam ng mga kawawang sundalo na nakakakita ng mga drone na ito kung ano ang mangyayari sa kanila ilang segundo bago ito mangyari. Ibig sabihin, marami silang kwento na maibabahagi kung sila ay makaligtas. Lahat ng ito ay nagpapalala sa sumpa ng Pokrovsk. Habang lumalaki ang takot ng Rusya sa balita, dumarami ang kanilang atake ngunit hindi ito epektibo. Dagdag pa rito, marami sa mga sundalong umaatake sa Pokrovsk ay ginagawa ito ng walang anumang baluti. Kulang ang tangke at armored na sasakyan sa harap.
At tinukoy ito ni Smart at Farrar. Ginagamit ng Rusya ang kabayo, asno at kamelyo sa paghahatid ng kagamitan at minsan bilang kabalyero ng sundalo. Parang digmaan ito bago pa naimbento ang makina. May ebidensya mula sa Moscow Times noong Marso 2025 tungkol sa paggamit ng mga asno. Ipinapakita ng paggamit ng Rusya ng kabayo at asno sa paghahatid ng supply ang kakulangan nila sa kagamitan. Kaya umaasa na lang sila sa mga hayop na panghakot. Sabi ni Farrar, tinatayang 50,000 armored na sasakyan ang nawala sa Rusya. Mas mataas ito kaysa sa datos ng Ministry of Finance ng Ukraine na mahigit 11,600 tangke at 24,000 armored na sasakyan ang nawala sa Rusya. Umaabot ito sa 36,500. Malaking bilang para sa isa sa pinakamalalakas na militar sa mundo sa Pokrovsk. Tinukoy natin kanina ang kakulangan ng kagamitan. Ipinapadala ang mga sundalo sa pagsalakay na naglalakad lang. At kahit may armor, nasisira pa rin ito ng Ukraine. Ikinuwento ni Farrar na noong Disyembre, 22 sinubukan ng Russia sa lakayin ang Pokrovsk gamit ang 5 tangke at 15 infantry fighting vehicles. Ang kolum na iyon, na isa sa pinakamalalaki na nakita sa sektor ng Pokrovsk sa matagal na panahon, ay patungong kanluran sa kahabaan ng M32 highway papunta sa direksyon ng Pokrovsk. Sabi ni Farrar, nasira ang mga tangke at sasakyan bago sila makarating. Ibig sabihin, walang panalo ang puwersa ng Russia sa Pokrovsk. Kung may armor sila, mas madali silang targetin ng mga drone sa Pokrovsk. Kung wala, mas mataas ang tsansang makapasok sa lungsod. Malalaman nilang wala silang suporta at tatakbo na lang mula sa mga drone ng Ukraine sa natitirang buhay nila. Kamatayan lang ang naghihintay sa karamihan ng Ruso sa Pokrovsk. Hindi na nakapagtataka na marami ang tumatangging lumaban dahil naniniwala sila sa sumpa ng Pokrovsk. Habang nangyayari ito, si Putin ay nasa kanyang tore ng garing, nagbibigay ng engrandeng pahayag tungkol sa lakas ng Rusya. Bumagsak na raw ang Pokrovsk noong unang bahagi ng Disyembre, habang naghahanda ang Rusya para sa bagong usapang pangkapayapaan. Sa mga usapan, kahit kaunting progreso ay maaaring gawing panangga. Para sa mga sundalong Ruso na ayaw lumaban, nananatiling nakatayo ang Pokrovsk. Ayon kay Farrar noong Disyembre, mas marami na ang mga Ruso kaysa Ukrainyano sa lugar ng operasyon, mga 10-15 sa isa. Hindi pa rin sila mas napalapit sa pagsakop sa Pokrovsk kaysa noong Nobyembre. Walang pagbabago habang papalapit ang katapusan ng Enero. Kung tutuusin, mas bumagal pa nga ang pag-usad ng Russia. Noong ika-28 ng Enero, iniulat ng United 24 Media na napakaliit ng teritoryong nakakamit ng Russia kapalit ng napakalaking gastos, na ang ganitong sitwasyon ay hindi pa raw nakita sa mahigit 1 siglo. Kahit noong pinakamadugong labanan ng digmaang pandaigdig, mas marami pa raw ang nakamit noon kaysa sa nagagawa ng Russia ngayon. Sa mga lugar tulad ng Pokrovsk, totoo ang sumpa ng Pokrovsk at tila lalo pang lumalayo ang Russia sa pagbasag nito. Kung gusto mong malaman ang bilis ng pag-usad ng Russia sa Pokrovsk at Ukraine, may video kami na tinatalakay ang mga numero at kahulugan nito. Panoorin ngayon para makita ang epekto ng sumpa ng Pokrovsk sa Russia. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang videos tungkol sa impyernong nilikha ng Ukraine para sa Russia. Salamat sa panonood.